Ngayong araw nga ipapalaboratory nga natin si Tata at sila pangit naman gumawa nga ng gate. Kaya naman samahan nyo kami sa panibagong araw ngayong mga mare. Pero syempre bago yon dito muna nga sa atin. Sa araw-araw naman talaga palagi natin pinoproblema ang ulam. Araw-araw natin bukang bibig ko ano naman nga ulam natin. Aminin nyo ganun din kayo lalo na yung mga nanay dyan. Yung minsan nawawala na nga rin tayo ng idea kung ano naman nga susunod nating ulam. Kasi kami nga mga mare kung hindi sinigang, nilaga. Lalo na nga sa akin na kailangan ko nga talaga ng sabaw. Pero ngayon nga adobo nga mga mare, tatlong klase lang din kasi alam naming ulam. Kumbaga luto, adobo, sinigang, nilaga. Yun kasi mga mare madaling lutuin. Dun nga lang umiikot yung ulam nga natin. Tapos syempre pagkikisa ng gulay, pagkagata, ganun. Yun lang nga mga mare. Kayo ba? Baka naman mga mare pwede makahingi nga ng idea nyo. Lalo na nga yung masasabaw na pagkain o ulam. Kailangan kasi talaga nawawalan na rin ako mga mare ng idea. Kapag nagpapa-breastfeed ka pala mga mare, kapag hindi nga masabaw yung inuulam mo, nakakapanglata. Ewan ko kung ako lang ay yung nararamdaman ko nga mga mare, parang pakiramdam ko hindi ako nabubusog. Doon ko nga mas na-realize na hindi pala talaga biro ang magpa-breastfeed. Minsan nga kahit antok na antok ka na mga mare, kailangan mo nga bumangon kasi nagpapa-breastfeed ka. Alam ko yung mga nanay dyan ay talagang makaka-relate lalo na nga yung mga nagpapadede. Talagang hindi pala talaga biro nga mga mare. Pero syempre worth it naman nga yun kapag nakikita nga nating healthy yung mga baby natin. Natutuwa rin ako mga mare pag nakikita ko nga si Gael na naglalakihan na nga yung pisngi. Paano kasi napakalakas nga mga maring dumedi. Abay mayat maya nga gusto mga maring nakadedi siya. O siya, mabalik na nga tayo dito sa pangyayari dito. Pagdating nga ni Kuya Noli, nagluto nga lang din siya at eto kumain na nga rin tayo. Sinasamantala ko talagang tulog si Gael para makakain na rin kaming sabay-sabay. Sila pangit kasi pagkakain nga nila mga mare ay aalis nga din sila. Bale pupunta nga sila mga mare sa Hagones sa Nazareno. Alam niyo naman na doon talaga kami nagpapa-check up kahit nga mga mare malayo sa atin dahil napakagaling nga na doktor. Si mama nga kasi ilang araw lang kapag doon nga mga mare talagang gumagaling. Kaya doon ko din nga ipapacheck up si tatay at hindi na ako pwedeng sumama doon. Gustuin ko man ay hindi nga ako makakasama ng mga mare. At ayun nga kailangan pala ng fasting noon. Kaya babalik na nga lang sila at eto nga shoutout po sa mga nagpa-picture kila tatay. Nag-A pa nga oh. Bale babalik na nga lang ulit sila sa Lunes. At eto nga mga mare abay tinataasan na rin pala dito yung kalsada. Kapag kasi nag-high tide, talaga naman mga maring daming tubig dito. Aba, eto nga, pag galing nga nila ng Hagonoy, pag uwi nga nila dito at may nadaanan nga silang mamihan. Si tatay nga't hindi nga daw kumain dyan mga maring, nandun nga lang daw nakaupo sa labas. So, just si tatay mga maring, natakot ng kumain. Kumbaga, nagda-diet na nga rin siya. Dahil hindi nga kumain si tatay mga mare, ito binilihan na nga lang short ni Pangit. Abay, parang bata nga lang ano. Sabi nga ni Pangit, dalawahin na ayaw nga mga mare, kaya binigay niya kay Noli yung isa. Si tatay kasi mga ganitong kalit na bagay ay talagang malaki para sa kanya yun. Napakahilig niya rin kasi sa short lalo na yung maraming bulsa. Ewan ko ba kung ganun lang ba yung mga tatay o sadyang kahiligan lang talaga nila yun. Kaya eto nga si Pangit sabi ko sa kanya dapat nga mahilig na siya sa maraming bulsa. Dahil tatay na nga siya pwede niya lagyan ng diaper at gatas. Abay ayaw pumayag mga mare at sa wakas nakarating na nga rin sila dito at maaga pa nga ito mga alas 3 pa lang. Hindi na nga rin sila nagpahinga at umalis na naman nga at pupunta naman nga sila sa kabila mga mare para magdilig ka ng mga halaman nga natin dito. Sakto nga mga mare, pahapon na nga rin ito kaya tamang-tama yung pagdidilig nga nila. Ang lalaki na ng kamatis. Sobrang mahal pa lang ngayon mga mare ng kamatis. Kaya pag namunga to napakalaking bagay nga sa atin at ito si Pangit inaasikaso rin yung gate nga gagawin niya. Nakakatuwa nga rin yung balon na to mga mare kasi ngayon no, tinong napakalino ng tubig tapos ay lumiwanag nga rin. Bali bibili nga tayo mga mare ng water pump nga dito. Siningit na nga rin natin sa budget natin bago nga magpasko. Kasi nga habang buhay naman natin yung gagamitin hanggat hindi nasisira. O siya mga mare nung na-release nga nila yung alambre, ayan naman si Pangit inasikaso na nga rin niya. Sabi niya kasi gagawa siya ng gate ngayon mga mare. Kaya naman kahit walang pahinga sila ay pumunta na nga rin sila dito. Abay nung dumating nga at pinagmamalaki pa nga sa akin yan, siya nga daw nakaisip ng idea na dinowing pa nga daw niya. Ganyan kasi si Pangit mga mare kapag may gusto siyang gawin ay dinodrawing nga niya. Kaya nga rin kami nakasurvive mga mare nung pandemic dahil nga
sa pagiging masipag niya. Dahil nga pandemic at wala nga permanenteng trabaho. Pero dahil nga sa sipag niya mga mare sa pagtatanim, ayun, nakasurvive kaming dalawa. At ang nakakatuwa doon, nakakaipon pa nga kami noon. At syempre, sobrang tipid din namin. Abay, lahat yata ng dahon-dahon mga mare, niluto ko ng paksiw. Paksiw na gabi, lagang alokbate. Sa mga mare, inasiman ko para lang makatipid kami. Lalagyan ko lang ng isang sardinas. Kaya nga kahit galing kami parehas sa hirap mga mare, talaga namang nakasurvive nga rin kayo para makarating dito. Maganda rin kasi talaga pag parehas kayo ng mindset ng partner mo. Ganda kasi yung naghihilaan kayo pataas. At saka parehas nga kayo ng goal sa buhay. Minsan kasi aminin natin kapag ikaw lang nag-iisip ng goal sa buhay, nakaka-drain din. Yung tipong pangarap ka ng pangarap tapos yung isa ay negatibo agad yung sinasabi. Kaya minsan parang tatamarin ka na nga lang mga mare kapag ganun. O siya, eto nga't nabuo niya na nga mga mare yung idea niya, kaya ayan, ginawa niya na nga rin. Habang si Kuya Noli naman, pinagdidiligan na nga rin dito yung mga papaya. Sakto nga mga mare, meron na tayo ditong papaya, lutuin na natin yung manok ni tatay. Aba, hindi niya naman malalaman mga mare, charot. Siguro nga pag niluto natin yung mga mare, galit lang ni tatay sa atin. Ewan ko ba sa mahilig nga sa manok, mas mahal pa yung manok nila kaysa sa anak nila. Aminin nyo, ganun kayo mga tatay, lalo na kapag mahilig kayo sa manok. At nakaka-relate naman nga din yung mga anak nga nila. At sa wakas nga, ito na yung gate nga natin mga mare, ang ganda nga ng pagkakagawa nga nila, oh. Mas naging maayos na nga siya at talaga namang secure na nga to kahit papaano. Kasi nga mga mare, meron mo dito mga dumadayong aso. Buti na nga lang din natapos nga nila to bago nga maggabi, kaya naman saktong-sakto nga to. Buti na lang at may natira pa nga tayong isang steel matting. Para nga tuloy isinukat nga mga mare at eto nga uuwi na nga sila dahil gabi na rin. At buti na nga lang naisipan ni Pangit na bumili nga rin ng mangga. Inuulam ko kasi yung mangga kapag nga hindi pa nga luto yung ulam. Halimbawa, nakakaramdam nga ako ng gutom, ganun. Kasi nga, syempre, nagpapadede ako, bawal nga ako mga maring malipasan ng gutom. Nung nakita ko nga yung mangga, tuwang-tuwa nga ako mga mare. Ito lang naman kasi yung kasiyahan ko. Napakasimple lang ng kasiyahan ko mga mare. Lalo na ngayon nagpapadede ako, pagkain lang, sapat na. Nauna na nga rin kami kumain at eto nga si Gael, hawak nga ng tita niya. Haw na nga lang kinain namin nung sinaing pa nga doon nung tanghalian. Aba si Pangit nga, lakas nga magaya na sabay-sabay kami, wala pa nga kanin. Kaya naman natawa na nga lang din kami mga mare. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.